mapagpalang umaga po sa ating lahat. Hallelujah! Happy Sunday po. So, tunay nga po no, na hanggang ngayon po ata bakasyon na mga bata. No? So, ang lahat po ba ay nakapag-staycation na? Sana all po. So, nakapagdagat na po ba ang lahat? Nakapag-swimming na? No? Nakapag-relax na? No? So, yung panahon po natin ngayon ng tag-init, no, yung perfect season para tayo ay makapagpahinga, no, sa gasto sa matrikula, no, makapagpahinga sa mga baon ng mga bata, no, makapagpahinga, no, or makapag-relax man lang, no, sa init ng panahon. Amen. But truly, no, for us Christians, no, Jesus is our Sabbath, amen, and Jesus is our rest, no. Sa lahat ng nangyayari sa mundo po, no, talagang yung ang pahinga natin, no, ang ating Panginoon. Amen. So, yun nga pong state of Hormuz, para siyang nursery rhyme. Close, open po siya, no. Hindi po natin alam anong nangyayari sa mga bansang yon na talagang naglalaban, no. Pero tunay nga po, no, na we are living, amen, in the Spirit already, no. Sabi nga po ni Madam Lorna sa preaching niya last Sunday, di ba? We are not living, amen, in the economy of this world, no. But we are already living, amen, in the economy of God, no. We are already living, amen, in the environment, in the ecosystem of God, no. And talaga, no, na kapag we are dwelling, amen, in the presence of the Lord, no, talagang walang takot, no, sa buhay natin, no. Napakarami pong uncertainties, no, na nangyayari sa mundo, no. Napakaraming mga nangyayari sa paligid natin, no. Pero Jesus, amen, is our peace, no. The peace, no, that transcends all understanding, no. Hindi man natin maintindihan, no. Pero payapa yung puso natin, no. May pahinga, no, sa puso natin, sa isip natin, no. And that is Jesus, no, sa buhay natin, no. Kaya talagang tunay nga po, no, na ang Diyos, no, ang siyang buhay na natin, no. He is the center of our life, no. Jesus, amen, is the center of our life, no. Kaya kung pagod ka ngayon, no, kung nandalatay ka ngayon, no, ang Diyos, amen, ang pahinga mo, no. Ilagak mo sa Panginoon, no, ang iyong pag-asa, no. Ilagak mo sa Panginoon, no, ang iyong buhay, no. And you will experience, no, the true peace, no, and the true rest, no, that God only can give, no. Pagod man tayo, no, sa trabaho natin, no, sa mga alalahanin natin, sa mga iniisip natin, no. But Jesus, amen, is our rest, amen. Jesus, no, will be forever our rest, no. Kaya magpahinga ka, no, sa Panginoon, no. Ilagak mo, no, ang buhay mo, no, ang puso mo at kaisipan mo sa ating Panginoon. Amen. That's why He deserves the highest glory and honor, no. We will shout His praise. We will shout His fame. We will shout glory, honor. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. You're just a good man. Some say you are kind, and some say you are in the grave, but I say you're alive. And some say you're just a prophet. Some say you were wise, and some say you were just a man, but I say you are God. You are my God. I will shout your fame to all the earth. I will lift your name on high, and the world will know your greatness. You are my God. We'll shout your fame, shout your fame. Yes, I know you're the Messiah, to save your life for me. And I know you're the only way. Jesus, you are God, you are my God. Shout your fame to all the earth. I will lift your name on high,
your fame through all the earth. I will lift your name on high. I will show the world your goodness. As I live a life that shouts your fame. As I live a life that shouts your fame. Hallelujah. Thank you, Lord. We are decided to live with Jesus. Jesus, I decide to live a life that shouts your fame. Shout your fame. Jesus, I decide to live a life that shouts your fame. Shout your fame. Jesus, I decide to live a life that shouts your fame. Shout your fame. Jesus, I decide to live a life that shouts your fame. Come on. Shout your fame. Jesus, I decide to live a life that shouts your fame. Shout your fame. Jesus, I decide to live a life that shouts your fame. Shout your fame. That shouts your fame. That shouts your fame. That shouts your fame. Shout your fame. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, we praise your you, name, Jesus. We will never stop praising. We will never stop worshiping you, Lord God. Oh, praise your name, Jesus, in this place. Come on, lift your voice to God, say, well, whatever is true, whatever is right, whatever is pure, whatever is light, say, living it everlasting, don't ever stop, say, don't ever stop. Come on. Say, I will walk in the path of your command. In the strength of your name, God, I will live. And Jesus, you are the way. Say, you are the way. And I will follow. You are the way, the only way. Say, and I will follow. Come on. Whatever is true, whatever is right, whatever is pure, whatever is high, lead me in your way, everlasting. Don't ever stop, don't ever stop. Say, woo! Oh, we praise you, Jesus. I will walk in the path of your command. In the strength of your name, God, I will live. Jesus, Jesus, you are the way. Say, you are the way. And I will follow. You are the way, the only way. And I will follow. Everybody! Whatever is true, whatever is right, whatever is pure, whatever is light, lead me in your way, everlasting. Don't ever stop, don't ever stop. Say, whatever is true, whatever is right, whatever is pure, whatever is light. Say, lead me in your way, everlasting. Don't ever stop, don't ever stop. Let's sing it. Come on, clap your hands together. All we worship in Jesus. Yeah. You will never stop, Lord God. Come on, sing it. 'Cause I don't want to live outside your way. I don't want to miss your heart from me. You're the way. You're the way. Sing it. 'Cause I don't want to live outside your ways. I don't want to miss your heart from me. You're the way.
don't ever stop. 'Cause I don't wanna live outside your way. I don't wanna miss your heart from me. You're the way, you're the way. Come on, shout it to God, say, 'cause I don't wanna live outside your way. I don't wanna miss your heart from me. You're the way, 'cause you're the way, say, 'cause you're the way, you're the way, 'cause you're the way, you're the way. Oh, praise you, Jesus. You're the only way, Lord God, the truth and the life. Thank you, Jesus, for everything that you've done. Thank you for the strength, Lord God. Thank you for your faithfulness, your kindness, your love, Lord God. The Holy Spirit is already within us. And that is our Lord Jesus Christ. Thank you, Lord. Thank you for everything. And today, Lord God, we praise you. We glorify you because, God, you deserve to give the highest praise and worship. We bring back all the glory and honor to you, Jesus. That's why we are here, Lord God. That's why we are here. Lord, we praise. We are no longer slaves in this world. We are no longer slaves, Lord God, to the enemy. I am a child of God. We are a child of God. Say it, church. I am a child of God. Say it. I am a child of God. I am victorious. I am blessed. Oh, thank you, Jesus, for your presence. Thank you, Jesus, for your love. Hallelujah. Lord, we praise your name. 'Cause I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. 'Cause I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Yeah. Once again, praise your name, Lord. Hallelujah. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fear are gone. 'Cause I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. 'Cause I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Oh, yeah. Sing. From my mother's womb, you have chosen me. Your blood flows through my veins, and I've been born again into your family. Your blood flows through
'Cause I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. 'Cause I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer, 'cause I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Oh, 'cause I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Oh, I am a child of God. Oh. 'Cause I am surrounded by the arms of the Father, and I am surrounded by the songs of deliverance. And we've been liberated, come on, from our bondage. And we're the sons and the daughters. Let us sing our freedom. Whoa, whoa, whoa. Come on, lift your voice to God, say, whoa, whoa, worship to Jesus. Yeah. You split the sea so I can walk right through it. My fears were drowned in perfect love. Oh, you rescued me so I can stand and say, I am my child of God. Yeah. You split the sea so I can walk right through it. My fears were drowned in perfect love. Oh, you rescued me so I could stand and say, 'cause I am a child of God. Oh, yes, I am a child of God. Yes, I am a child of God. Oh, yes, I am a child of God. Yes, I am a child of God. Say, yes, I am a child of God. Oh, yes, I am a child of God. I am a child of God. Oh, I am a child of God. I am a child of God. Declaring, declaring. 'Cause I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Sing. Come on, lift your voice, declare it to God. You are a child of God. Once again, lift your voice, sing.
I'm no longer slaves to fear. I am a child of God. sing. I'm no longer slaves to fear. I am a child of God. Yes, I am. Yes, I am a child. Once again, yes, I am. Yes, I am. Yes, I am a child of God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Pinupuri ka namin, Panginoon. Pinapasalamatan ka namin, dakila naming Diyos. Salamat po, Panginoon. O kay dakila ng iyong pag-ibig na ipinadama mo po sa amin. Maraming salamat, Panginoon, karapat dapat ka pong purihin at sambahin. Sapagkat ikaw ay Diyos na mabuti. Ikaw ay Diyos na dakila. Salamat sa iyong pag-ibig, Panginoon, na hindi nagmamaliw. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa bawat sandali, sa bawat oras, at sa bawat araw ng aming mga buhay, ikaw po ang aming nararamdaman. Dama po namin ang iyong dakilang pag-ibig. O maraming salamat, Panginoon. Dahil kami po ay iyong pinalaya sa takot, sa pangamba, at sa pag-aalala. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo. Wala kang kapantay. At walang pwedeng ipantay sa iyo, Panginoon, sapagkat nag-iisa kang Diyos sa aming mga buhay. Oh, we thank you, Lord, because we are blessed and highly favored because of Jesus, our Lord and Savior. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw lamang ang aming itataas sa lugar na ito. Ikaw lang ang aming sasambahin. Ikaw lang ang aming pupurihin. At sa iyong mga salita na amin pong mapapakinggan at matutunghayan sa umagang ito, Lord, maraming salamat po. Dahil ang iyong mga salita ang aming buhay at kalakasan. Panginoon, maraming salamat po at sa iyong anak na gagamitin. Salamat po sa kanyang buhay. Dahil ikaw ang kanyang kalakasan sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Kung kaya, Panginoon, sa umagang ito, patuloy ka naming itataas. Patuloy ka naming sasambahin. Sapagkat ikaw ang tunay at nag-iisang Diyos sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. You split the sea so I can walk right through it. My fears were drowned in perfect love. Oh, you rescued me so I will stay and say I am a child of God. You split the seas. You split the sea so I can walk right through it. My fears were drowned in perfect love. Oh, you rescued me so I will stay and say, 'cause I am a child of God. Yes, I am a child of God. Yes, I am a child of God. Oh, yes, I am a child of God.
Amen. Okay, sa announcement po muna tayo. Men's Fellowship on May 2. Labi River, Bongambon, Nueva Ecija. Okay, so yung mga men's natin, pupunta sila sa Nueva Ecija sa Saturday. Amen. So, pwede pa rin po tayong humabol sa ating mga pledge. Okay, so nasa bahagi na po tayo ng pagkakaloob. So, sabi nga po ng ating awit, no? We were freed. Tayo po ay pinalaya na sa takot. Amen? Kaya, hindi na po tayo natatakot ngayon magbigay. Dahil nakita po natin na ang pagbibigay ay ang susi kung paano po lato nating mararanasan yung pagpapala ng Diyos sa buhay natin. Dahil tayo ay nananampalataya. Dahil patuloy po nating nakikita ang provision ng katapatan ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. Magsabi po ng tagumpay ang mga pinalaya na ng Diyos. Tagumpay! Amen. Amen. Napakasarap po ang sumunod sa kalooban ng Diyos sa buhay natin. No? The more na tayo po ay nagtitiwala sa Diyos, the more na tayo ay napapalaya. Amen. Dahil we know, napakaganda po ng kanta kanina, no? We are no longer a slave to fear because we are a child of God. Napakasarap pakinggan. Napakasarap banggitin. Parang proud na proud ka that I am a child of God. Amen? So, alam natin sa umagang ito, yung kalayaan na ating naranasan sa Diyos, ang siyang mag-uudyok sa ating pagbibigay sa umagang ito. Dahil alam po natin, patuloy na nakita natin ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Tayo pong lahat ay manalangin. Father God, marami pong salamat. Sa umagang ito, Lord God, sa aming pong pagbibigay, we were led by your Spirit. Dahil, Panginoon, ang nakikita po namin, Panginoon, ay ang inyong katapatan. Ang nakikita po namin, Panginoon, ang inyong kabutihan. Ang nakikita po namin ang inyong kapangyarihan. Ang nakikita po namin, Panginoon, ang inyong probisyon sa aming mga buhay. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, nagkakalaob kami dahil, Panginoon, nakita na po namin kung sino kami bilang inyong mga anak na pinagpala. Nakita po namin na kami inyong mga anak. Nakita po namin ang kabutihan mo, ang pag-ibig mo sa amin, na alam namin kailanman hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan. Nakita namin, Panginoon, yung mo sa buhay namin. Kaya, Lord, secured kami sa pag-ibig mong yun. Kaya, Panginoon, may kalayaan kaming makapagbigay sa iyo sa umagang ito. Dahil, Panginoon, wala kaming ibang nakikita, kundi ang tinapos na ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo. Wala kaming ibang nakikita ngayon, Panginoon, kundi, Panginoon, you are our provider, you are our supplier. Lord, masarap, Panginoon, ang magtiwala sa inyo. Dahil the more na nagtitiwala kami sa inyo, the more na mararanasan ka namin. At kapag kayo ay patuloy naming nararanasan, Lord, the more, O Lord, na kami ay magbibigay. Dahil patuloy na nakikita namin that you are alive, that you are good, na ikaw ang patuloy na nagkakalaob sa amin. Patuloy na nararanasan, Panginoon, ang pagpapala mo sa aming mga buhay. Kaya marapat kang pasalamatan sa aming mga buhay sa umagang ito. We thank you, Lord, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Just a good man. Some say you were kind. Some say you are in the grave, but I say you're alive. Hey.
Amen. Good morning po sa bawat isa. Are we blessed? Amen. Tunay nga na tayo nagagalak. Bawat isa po sa atin ay nagagalak at nasisiyahan na makita po ang bawat isa po sa atin. Amen. Ngayong araw na ito. So, i-welcome po natin ang ating bagong dalo dito sa ating church. Nasaan po si OG Nukup from Pulong Kakutod, Angeles City. Ayan po, welcome po sa gawain ng Panginoon at wala po siya nakalagay na nag-invite po sa kanya. Amen. So, tayo po lahat ay tumayo at welcome po natin ang bawat isa. Hallelujah! I will shout your name to all the earth. I will lift your name on high. I will show the world your greatness. You are my God. I will shout your name. 'Cause I know you're the Messiah. You gave your life for me, and I know you're the only way. Jesus, you are God, you are my God. Say, I will shout your name to all the earth. I will lift your name on high, and the world will know your greatness. You are my God, Jesus. I will shout your fame to all the earth. I will lift your name on high. I will show the world your goodness. As I live a life that shouts your fame, shout your fame, shout your fame. Shout your name, shout your name. Uy. Okay, praise God. Taupay! Hallelujah. Pagpalat pa na. Hallelujah. Oh, praise God, praise God. I'm so blessed, amen? Tunay nga sa mensahe ng Panginoon sa mga ito, ay tunay pong lalong nagkaroon ng pagbago ang aking buhay. Patuloy nagkaroon ng kalayaan, Panginoon. Ang aking Panginoon, ang aking buhay, di pa ang aking buhay. At lalong naintindihan ang kalayaan. Amen? Kaya sa oras ito, ating pong topic ngayon ay the law of the Spirit of God. Okay? The law of the Spirit of God. So yung pong verse natin sa mga ito, text natin, may text natin. Okay? Okay, Romans chapter 8, verse 2. Sapagkat sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, pinalaya na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu na nagbibigay buhay. Okay, skip. English. English, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin Mamaya, and death. spell yan. Mamaya, spell ko. Tinatingin yung ating introduction, ang ating 1 Thessalonians 5:23. Okay. 1 Thessalonians 5:23, pakabanalin nawa kayong lubos ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo niyong pagkatao, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Okay.
So, tingnan natin ang ating graph. Sige. So, yun po, no? So, yung Holy Spirit, soul, spirit, soul, and body, and natural, physical world. So, ang tao po ay bumubuo ng soul, spirit, soul, and body. Yun po ang kabuuan ng tao. Hindi lang siya body, hindi lang siya soul, kundi meron po siyang spirit. So, ito ang ating pinupunturya sa ating pagtitibok, yung spirit. Kasi po yung soul and body, yun po ay pinag-aaralan ng ating psychology, pinag-aaralan ng mga doktor, pinag-aaralan ng mga educator natin. Pero po, sa church, pinag-uusapan ng spirit. So dito po, pakita natin kung gaano kahalaga ang spirit. Sa church lang lalaman na patungkol sa spirit. Kaya dito tayo nakapokus sa spirit. At ang Holy Spirit ay nagsasalita at kumukonekta siya at nagpapatuto siya sa ating spirit. So, ang Diyos sa Espiritu at ang Holy Spirit na siyang ginagamit niya, dahil ang Diyos sa Espiritu, siya nauusap sa tao sa pagitan ng kanyang Espiritu. Hindi siya nauusap sa ating intellectual, hindi siya nauusap sa ating body, kundi nauusap siya sa ating Espiritu. Dahil ang Diyos sa Espiritu. So, the Holy Spirit only connects to the Spirit. Tingnan natin ang Holy Spirit. Okay, next slide. Okay, John chapter 6 verse 63, ang Espiritu ang siyang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng tao. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay mula sa Espiritu at nakapagbibigay buhay. So, yun po, no? So, yung mga sa John chapter 6, di maintindihan ng mga alagad ang mga sinasabi ng Panginoon patungkol sa bread of life and water of life. Di na maintindihan. Kaya sabi ng Panginoon, ang Espiritu lang ang siya nagbibigay buhay. Ang tanging Espiritu ang siya mauusap sa buhay ng tao. Hindi po intellectual, hindi po yung karunungan ng tao para maintindihan niya ang Bible, maintindihan niya yung Diyos. Kundi ang Espiritu ang siya magpapaliwanag, ang siya nagbibigay ng understanding, Holy Spirit. Hindi po yung intellectual natin. Hindi ka lang kakatalino para maintindihan mo ang Bible, pero hindi po ganoon, kundi sa bagitan ng Espiritu para maintindihan mo kung ano ang sinasabi ng Biblia na ang Diyos ay nauusap sa buhay mo. Okay? Kaya ang Espiritu ang siya nagbibigay ng buhay. Hindi ito magawa ng tao. Hindi ito magawa ng mga psychology ng ating mga educators. Hindi magawa ng mga kabatilong tao. Anong pinag-aralan sa mundo ito. Hindi po ito kayang ibigay sa tao, kundi ang Espiritu lamang ang siya magbibigay. Ang Espiritu lamang ng Diyos. Kaya maging aware tayo, maging conscious tayo sa banal na Espiritu sa ating buhay. Sa magitan ng salita ng Panginoon. Hindi pwedeng conscious ka, aware ka, pero wala kang salita ng Panginoon, hindi pwede yun. Kailangan sila nagkasama. They hand in hand, they work hand in hand, they work hand in hand, sila kumikilos ng parehas. Okay? At ang salita ng Diyos ay Espiritu at ay buhay. Yun po ang Bible. So ang Bible po, Espiritu, spiritual ang Bible. Kaya if you want to be spiritual, you need the Word of God. Okay? You need the Word, not the education, not the Bible, the libro, book. Kaya sabi ni Panginoon kay Peter, hindi mo nalalaman sa mga teacher mo, hindi mo nalalaman sa mundo ito, hindi nalalaman yan sa mga natuturo ng bagay na sa mundo ito. Kung di nalaman mo yan, dahil sa Espiritu, kaya nalaman ni Peter that He is the Son of the living God. Okay? Yan po yung Matthew chapter 16. Ang bibuwa, inom muna ako, pahinga muna ako. Okay. Okay po ba? Kaya po, ang salita po, kung binasa mo, hindi Espiritu, gusto mo yung spiritual, gusto mo yung spiritual, yan, the Word of God, ang siyang susi para sa buhay mo. At gusto mo nagkaroon ng buhay, ang Word of God, ang siyang susi sa buhay mo. Okay? Let's continue. That's the Holy Spirit. So, the Holy Spirit will guide unto all men, unto all truth.
So, ang Espiritu, ang siya nag-guide sa lahat ng katotohanan. At ang katotohanan ay si Jesus. Siya lamang ang mag-guide sa atin. Siya lamang magtuturo sa atin. Siya lamang ang siyang magbibigay ng liwanag kung sino siya sa ating mga buhay. Okay? Wala nang iba. Wala nang pwedeng gawin instrumento o gamitin para maliwanagan mo, para malaman mo, para magawa mo kaloob mo ay sa magitan lamang ng salita ng Panginoon, sa magitan ng Holy Spirit. And then the Holy Spirit will glorify Jesus. So Holy Spirit, ang tanging layun niya ay para purihin, parangalan ang Panginoon. Kaya po yun po ang trabaho ng Holy Spirit, kaya binigay sa atin. Amen? Sa ating mabuhay. Wala na si Jesus, pero ang Holy Spirit, ang siya ngayon kasama natin, na hindi tayo iniwang nag-iisa, kundi kasama natin ang Holy Spirit sa ating mabuhay. Kaya po ang Holy Spirit will glorify. When you experience the Holy Spirit in your life, you experience the power of the Word of God, then you are always glorifying Jesus in your life. That money, that fame, that success, but when you experience Jesus Christ, experience the Word of God, which is Christ, then you will always praise and worship God in your life. Amen? Kaya kung hindi ka nag-worship, baka di mo naranasan ang Word of God. When you are always experience God, the Word of God, when you meditate the Word of God, then you are always praise and worship God. Whatever happens in your life, whatever happens in your outside, ano man nangyayari sa iyong mundo, ano nangyayari sa iyong katwa, ano nangyayari sa iyong pamilya, yung pa rin nagpupunta na nasa mo sa iyong buhay. Amen po, lakban natin ba no? Okay. Say, let's try it. Okay. 2 Corinthians 3:6, siya ang nagbigay sa amin ng kakayahang may pahayag ang kanyang bagong tipan. At ang bagong tipan na ito ay hindi ayon sa nakasulat sa kautusan, kundi ayon sa Espiritu. Sapagkat ang kautusan ay nagdudulot ng kamatayan, ngunit ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Yeah. So yung kautusan, sa panahon natin, wala nang kautusan. Pero kung minsan, ginagawa natin yung sa sariling kalooban, yung sa ating sariling diskarte, sa ating katalino. No. Kaya po, ito yung nakamatay, nakapapagod. Pero alam nyo, ang Espiritu, ang Holy Spirit ay siya yung nagbibigay ng buhay, nagbibigay ng sigla sa buhay ng tao. Kaya po, ang mga lagad ay wala silang kakayahan para ipangaral ang bagong tipan. Wala silang kakayahan para ipangaral ang mabuting balita. Pero, sa magitan ng salita ng Panginoon, at sa magitan ng Espiritu, ang taong nakikinig ay nabibigyan ng buhay. Di kayang gawin, di ko kayang baguhin kayo, pero ang Holy Spirit ay kaya kayong baguhin. Kaya kahit anong pangaral ko, anong mga salita, nasabi ko dito, pero ang Holy Spirit, kapag kumilos siya sa buhay mo at nararamdaman at binuksan mo yung puso, the Holy Spirit will give you life. It will give you sigla, and you will give you power, fire in your heart. Amen? Peace and joy in your life. That man cannot do it. That human mind and human words cannot do it. But the Holy Spirit can. Ang Holy Spirit kaya niya bigyan ka ng buhay, bigyan ng sigla, bigyan ng kagalakan, kapahipahan sa iyong buhay. Yan po ang Holy Spirit. Yeah? Now we are now in the spirit of man. Yan po Holy Spirit. Holy Spirit na uusap sa Spirit natin at ngayon ang ating Espiritu. Yeah, that's right. The Spirit. Ito po yung Spirit naman. So sa 2 Corinthians 5:7, sabi niya, kapag tayo nagpag-isa kay Kristo, therefore, if anyone in Christ, sino mong nakakristo na, nakapag-isa na kay Kristo, is now a new creation. Bisa'y bago na lang. Hindi ka binago, kundi ikaw ay bago na. Ano? Hindi ka lamang reform, no? Hindi ka renovate, kundi ikaw ay bago na. Yan po yung kalagayan mo. Wala yung lumang pagkatao, sabi ng Tagalog. Wala yung lumang kapatao. Amen? All things are passed away. Ang lahat ng iyong pagkatao dati ay wala na. Burado na. Amen? Wala ka na. Ikaw ngayon ay bago na.
You are now a new creation. Bagong nilang. No, bagong nilang ka. Yan po yung maintindihan natin mamaya. So, sabi ng Romans 6:4, di ba? Okay, kaya noong binautismuhan tayo, namatay tayo at inilibing na kasama niya. Kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Ayan. Kapag tayo tumaga pa kay Kristo, anong nangyari sa Kanya? Siya namatay. Namatay din yung ating lubong pagkatao. Okay? Busan na siya, katlong araw siya nabuhay muli. Tayo na nabuhay muli. Nabuhay. Ibig sabihin, buhay ang bago tayo. Nabuhay ang bagong buhay na kung saan si Kristo ay kasama natin. Nananahan ang kanyang Espiritu sa ating mga buhay. That's our new life, our new creation. Amen? Hallelujah. Yeah, next slide please. Okay, yan po ang Spirit. Yeah. Okay? So, your spirit, ngayon na tinanggap mo, nakipag-isa kang Kristo, your spirit is perfect. Your spirit is mature. Your spirit is righteous, holy and pure. As Jesus is, so are we in this world. Kung sino siya, doon sa paanan ng Ama, ay na ganun din po tayo. Kung ano siya, ganun po tayo. This is our new identity. Ito ang ating bagong pagkakilala sa ating sarili. Ito na ang bagong pagkatao sa ating mabuhay na tayo po ay mga anak ng Diyos. Amen? Yun po yung ating bagong pagkatao. Ang katawiran niya, kabanalan niya, ang kanyang pag-ibig, ang langit, ang kanyang karyan ay nasa atin. Dahil si Kristo ay nasa ating mabuhay. Christ, through the Holy Spirit, dwells in us. Hallelujah. Amen. Yan po yung ating pagkatao. Wala na yung lumang pagkatao mo. Anong iisip mo pagkatao? Wala na yun. Kundi ikaw ngayon ay bago na. Wala na yung pagkatao mo, kalikasan mo, makasalanan. Wala na yung dati mong namana kay Adan. Wala ka na. You are now in Christ. Kaya ngayon, pag isa na kay Kristo, wala ka na sa ugnayan mo, wala ka na sa lahi ni Adan. Kundi ka ngayon ay nasa lahi ni Kristo sa buhay mo. Amen. Palakpan natin po na. So, why you are perfect? Because of Christ. Why you are mature? Because of Christ. Mature ka. Mature na yung faith mo. Mature ka na lahat. Wala ka na kailangan. Ang peace, nasa iyo na. Dahil si Kristo nasa iyo. He is your peace. He is your joy. Yeah? Hindi po siya, meron po siyang kagalakan, meron siyang kapayapaan. No, hindi. He is my peace. He is. Siya. Hindi siya ang nagiging kapayapaan. No, siya ang aking kapayapaan. Nasa akin ang kapayapaan. Di pa lang darating ang faith, di pa lang darating ang peace, hindi pa lang darating ang kagalakan. Kung nasa atin na, i-dwell in us. Kung sino yung Kristo, ano si Kristo? Alam niyo po, sino siya? Siya'y banal, matuwid, prosperous, full of wisdom, siya'y blessed. We are also prosperous, blessed. Why? Because Christ in us. Kaya God will never leave us. Bakit hindi tayo iwan? Kasi si Kristo nasa atin. Kapag iniwan tayo, iniwan niya kanya anak. Kaya ikaw ay secure. Sure tayo. Kaya wala tayong fear. Wala tayong fear sa ating buhay. Amen? Lahat na lang pag-isa kay Kristo, sabi, tagumpay. Yan. Okay. Tapos sabay tayo. 1, 2, 3. Yeah. Lahat na lang pag-isa. No? Tayo ngayon. Kung sino siya, siguro dito tayo. Kaya huwag natin alalahanin sa ating buhay. Dapat mo na mabless pa, dapat mo na akong magpabuti. No, you are already righteous. You are always holy. You are already holy and righteous. You are only blessed because Christ, dahil ang Kristo, ay ginawa niya ang lahat para sa iyo. It is already finished, sabi nga yan. Finish. Amen? Kapag finish niya, tapos na. Kapag tapos na, finish na. Kapag finish na, tapos na. Amen? So wala kang dapat dagdag. Wala kang kulang, kundi ikaw ay nasa iyo lahat. Dahil si Kristo ay nasa atin. Nasa ating buhay. Hallelujah. Amen po ah. Okay. Yan po ang ating pagkatao niya. This is our new identity. Ito ang aking pagkakilala sa aking sarili. Sa aking buhay. Okay? Hello? Hindi yung weak ako, poor ako, weird ako.
Matalino ko, maganda ang trabaho ko, maganda yung aking kalagayan, maganda ang napundar. That is not your identity. Wala ka napundar. That is not your identity. Yan hindi pagkatao mo. Ang nakikita ng Diyos pagkatao mo ay si Kristo sa buhay mo. Hindi nakikita. Kaya tayo pantay-pantay sa harapan niya. Sa tao, hindi tayo pantay-pantay. Mayroong leveling ang tao, may leveling. May pangit, may matanda, may maganda, ang tao lang nag-level niya, hindi yung Diyos. May matalino, may hindi matalino. May mayaman, ang tao lang nagsabi niya, kundi ang Diyos ay pare-pareho tayo, anak ng Diyos, mayaman, pinagpala, matuwid, maganda, pogi, nakamukha ko. Talagang tayo po ay pare-pareho lang. Wala siyang tinatangi sa ating buhay. Kaya yun po ang ating tayuin, kalagayan sa ating buhay, ang ating pagkatao, ay yung siyang ating tagapin at alahanin lagi at meditate, bulay-bulay sa ating buhay kung sino tayo kay Kristo. That is our identity in life. Amen? So, kapatid, maliwanag po ba? Amen. That is our new identity. That's the life. That is the spirit of life that's in us. Hallelujah. Sige, last time. Sapagkat sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, pinalaya na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu na nagbibigay buhay. So yun po yung ating text. Sa English po, law of the Spirit of life, we are now free from the law of sin and death. Yung po law doon, di po yung Mosaic law, di po yung Moses law. Ang law dito is power. Halimbawa yung law of gravity, law of electricity. Okay, may power po yan. Excuse me. Hindi ko pa. Okay. So, yun po. So, yung tayo po ngayon ay dating pagkikipag-isa sa Kanya, tayo ngayon ay pinalaya na sa ating buhay, pagkatao, sa ating buhay pagkasalanan. Dahil ang kasalanan niya ay po yung kalikasan, hindi po yung mga gawa. Kaya gumagawa ang tao ng kasalanan dahil sa kanyang kalikasan. Okay? So, kalikasan at yung gawa, hindi pareho. Okay? Kapag sinabi natin kalikasan, sin, sabi ng Romans, that is nature. Yung pagkatao mo yan. Ibig sabihin ng sin, kasalanan ang siya ng mamayani sa iyo dahil si Adan at Eva ay nagkasala siya. Napahiwalay, kaya patay sila. Law of sin and death. So kapag yun ang kasalanan, kapag yun ang kamatayan, ay nasa atin. Wala tayong ugnayan sa Kanya sa ating mga buhay. That is the law of sin and death. But now, we are in Christ. Nakapag-isa na kay Kristo, we are now free from sin and death, and now we are in the law of the Spirit of life. The life of God, the life of the Spirit is in us. That's why all things, lahat ng bagay, lumang pagkatao ay wala na sa buhay mo. Ikaw ay bago na dahil ang buhay ng Diyos, ang buhay ni Kristo, ang buhay ni Espiritu ay nasa iyong buhay. Bahagi ka niya. Bahagi mo na sa iyong buhay kung sino si Kristo sa buhay mo. That is your life. Bahagi na siya. Di pa lang parating, kundi nasa yun na. Nasa yun na. Okay? Okay? Alam mo ba? Okay. So, ang Espiritu mo ang nagbigay buhay sa atin. Nagbibigay buhay sa ating mga buhay, araw-araw. Amen? Okay? Sige, tignan natin. Okay, Genesis 2:7. Nilikha ng Panginoong Diyos ang tao mula sa lupa. Hiningan niya sa ilong ang tao ng hiningang nagbibigay buhay. Kaya ang tao ay naging buhay na nilalang. Yeah. So, nung nilikha ng Diyos ang tao, kasi lupa lang, lupa. No? Ang katawan ay galing sa lupa. Kaya ang katawan ay babalik sa lupa. Pero nung hiningan ng Diyos, hiningan niya ang tao, nagkaroon siya ng buhay. At yan po yung spirit and soul. Kaya he became a living soul. Ang tao ay naging buhay na lang. Nagkaroon siya ng buhay dahil hiningan siya ng Diyos ng buhay. Pero kapag walang Espiritu, walang buhay. Tingnan natin James 2:20.
Kung paanong patay ang katawang walang espiritu, patay din ang pananampalataya kung walang kasamang mabuting gawa. Okay. So, kaya nege. So, kung walang espiritu, walang buhay. Kailangan tumitibok ang puso natin, umihinga tayo. Kailangan mo yung organ natin, gumagana. Dahil sa espiritu. Kapag walang espiritu, walang buhay ang tao. Walang heartbeat, wala siyang kaya. Kaya ang kanyang espiritu, ang siya nagbibigay buhay. Dahil ang espiritu, ang siyang buhay na galing sa Diyos. That is our spirit. Hello po, nandiyan ba kayo? Okay? Yun ang espiritu po. Okay? That is our spirit. Okay? So, okay. Next week po, kailangan pakinggan po natin ulit ito. Pakinggan natin. Para patuloy po na maintindihan ang bagay ito. So, next slide. So now, yeah. Okay, John 10:10, dumarating ang magnanakaw upang nakawin at patayin ang mga tupa. Kamatayan at pagkawasak ang dala niya sa kanila. Ngunit ako'y naparito upang magkaroon ang mga tao ng buhay na ganap. Okay. So, naparito magnanakaw. Ang context ito, ang magnanakaw dito ay mga religious leaders. Religious leaders, yung mga pariseo. Dahil yun po ay John 10, yun po ay patungkol sa Good Shepherd, yung pastor, no? So, yun po, ang magnanakaw, ang mga religious leaders, nagbibigay ng masamang katuruan, false teaching. Ito'y ginagamit ng diablo. Pero hindi po ang diablo tip, kundi ang mga religious leaders ang ginagamit ng diablo. No? Magnakaw sila, magsira ng buhay. Pero ang Panginoon Jesus, dumating siya para tayo bigyan ng buhay at kasisiya. So buhay, live life with abundantly, sabi na sa English, John 10:10. So yung buhay natin ay ganap, complete in Christ. Wala nang kailangan. We are complete in Christ. That's deception. Deception po yan, na meron ka pa kailangan. Wala na. Amen po ba? Hello? Wala na kulang. Kasi nasa iyo si Kristo na siyang may likal na, siya na may pamalaan ng bagay. Sa anong kapangyarihan, sa anong bagay sa mundo, siya ang siyang mamumuno sa mundo to. Kaya wala tayong kailangan. We are complete. Colossians 2:10. We are complete. Sabi ng mga religious leaders sa mga Colossians, hindi ba sapat si Kristo? Kulang si Kristo. Uno. The Bible says, we are complete in Christ. Ganap tayo kay Kristo. Not only material things, but everything. Oh? Hindi, material, yes. Pero hindi lang material. Kundi lahat ng aspeto sa ating mabuhay. Kapayapaan, kagalakan, no? Kalusugan, kakariyan, heaven, righteousness, peace, joy, and love, everything. Ano mo kailangan mo? Si Kristo. O si Kristo nasa iyo. Wala ka na kailangan. Sabi mo, He's the way, the truth, and the life. Kaya we are blessed. We are blessed. We are complete in Christ. Hallelujah. Amen. Palakpakan natin pa naman. We are really blessed. Kaya kung nating maintindihan, bakit ito? Na-amaze ka. Hindi ka panipala, pero totoo. Hindi ka tayo karapat-dapat, pero ginawa tayo karapat-dapat dahil siya yung magmahal. Ang kondisyon. Napakadalakila ng Panginoon. Talagang, sabi ng Bible, rejoice, always rejoice. Sabi ni Pablo, wala ka lang magpupuri sa buhay mo. Dahil kilala mo si Kristo sa buhay mo. Hallelujah. Purihin pa na. Kabahin niya. Kaya po, tinatin last slide. So, yeah. So, mamaya natin yung sample. So, yung kalagayan natin, tayo na ngayon ay kay Kristo, inquiring Christ. He's our source. Siya ang ating ngayong source. Ano yung source na tayo? Pinanggagaling na natin ang bagay. No? God's Spirit flows from within. So, ang Espiritu ay
mag-flow siya sa ating espiritu. So, siya ang ating source. Siya ang ating buhay. No? Siya. No? Sabi nga, kapag wala ang espiritu, wala ang buhay. Kaya si Kristo ko yun, siya ang ating buhay. Yan, tandaan natin. Siya ang ating buhay. When without Christ, wala kay Kristo. Amen? Ang source mo ay yung sarili mo. That is your source. Ang source natin, ang ating sin, nature. Sin nature, malito, no? Sin nature. Yung source natin, yung pagkaiwalay sa Diyos. Yung ating kalikasan, yung ating source, yung ating pinanggalan ng buhay. No? Ang word, ang impluensya ng mundo. No? Ang impluensya ng outside world. Yun ang ating kalagayan nung tayo wala pa kay Kristo. No? That's our life in that day. Tayo di wala pa kay Kristo. Ang ating kalagayan ay ng ating sarili, ang ating source, ang ating pinanggalan ng buhay, ang ating makasalanang kalikasan, ang din ang mundo sa ating buhay. But now we are in Christ. Our source is God. Ang ating pinanggaling lahat ay ang ating Panginoon Diyos, ang ating Diyos sa ating mga buhay. Bakit tayo ngayon? Ay ganito ang ating kalagayan. We are really blessed. Amen? Amen. Ano pa yung maganda sa blessed? We are thankful, grateful in our life. So, now, watermelon, sample natin ang pakwan. Pakwan, favorite ko pakwan. Pakain mo ang pakwan? Okay. Okay. So ngayon, alam nyo, yung binili pakwan, pag tinanim mo ang pakwan, anong bunga niya? Anong bunga niya? Pakwan. Kasi yung kalikasan niya yun. Kalikasan yung pakwan. Kaya po pakwan pa ang kanyang bunga. Okay? So hindi pwedeng mag-iba ang kanyang bunga. Dahil ang kanyang kalikasan, ang kanyang nature, ay watermelon. Okay? Kaya, definitely, ang bining watermelon, ang kanyang nature ay watermelon, definitely, talaga naman, ang kanyang bunga ay watermelon. But sometimes, kumisan, ang watermelon ito, ang kanyang kalikasan, mag-produce, ay hahadlangan. Di siya nakakapag bunga o kaya di siya nakapamunga na maayos. Kaya tumatagal siya kasi po may lupa na kung mali ang pagkalagay ng lupa, mali ang nature ng lupa, mali ang klase ng lupa, hindi lalagaan. No? Kumisa kasi kapag tinanim, diniligan mo yun, bukas hindi. Ilang buwan, di mo na diligan. Kasi, nakalimutan mo, kaya tinatamad ka. Kaya po, namatay. Hindi dahil siya, wala siyang potensyal, hindi dahil siya walang kalikasan, dahil wala siyang kaya mamuha. Hindi, pinabayaan mo. Ha? Hello? Kaya di lumabas. Pero nandyan ang kalikasan niya. Kaya kapatid, ang kalikasan mo yun, si Kristo. Amen? Kaya ang kalikasan mo si Kristo, nasa iyo lahat, pwede mo itong mailabas sa buhay mo. Kasi ang self mo, ang soul mo, ang body mo, ay hindi po pa na-redeem. Isa pa lang ang na-redeem, ang ating spirit. Isa pa lang ang perfect, ay yan ang spirit. No? Eventually, ang ating soul, ang ating mind and will, nasa soul, at ang body natin, eventually, ito yung magiging perfect. Pagdating ng Panginoon. Pero ngayon, sa ngayon, o hindi pa. Pero, hindi ba sabihin, ang kalikasan ng watermelon, hindi pwedeng lumabas. Pero din po tayo, ang kalikasan natin, hindi natin maranasan. Nasa atin na, pero maranasan mo siya kapag ang sarili mo, ang will mo, ang soul mo, ay na-renew ng salita mo. Kasi nasanay tayo sa mundo, nasanay tayo sa ating sarili, sa ating sariling kalooban, sa ating sariling pangunawa, sa ating sariling
understanding, information, at nasanay tayo sa mas kalikasan, mas na. Kaya po, kala natin wala tayong blessing, kala natin wala tayong prosperity, kala natin wala pa tayong kagalingan, kala natin wala pa tayong katuwiran, wala tayong faith, kulang pa yung faith. No, wala kang kulang. Amen? Hindi ka kulang. Amen? Hindi tayo kulang. Kundi tayo po'y kumpleto. Kailangan lang po ay patuloy tayo mag-renew. Cultivate, alagaan ang bini ng Santa mo sa ating buhay. Amen po ha? Paano tayo po yun? Okay? Palakpanan natin siya. Hallelujah. So, tingnan natin. Ang soul. Ang soul ay sakap ng mind, will, and emotion. Paano ito work? Nag-work ito, ganito. Ang mind ay understanding. At ang mind, ma-understand niya, ang patungkol sa soul, patungkol sa spirit, dahil po sa Holy Spirit. So, Holy Spirit ay nag-uusap sa spirit, at ang spirit natin is Holy S, ay nag-uusap sa soul. Sabi ng Romans 8, the Holy Spirit bear witness. Ang Holy Spirit ay nagpapato sa Espiritu na ikaw ay anak ng Diyos. Hindi kayang bigyan ng tao yan. Hindi kayang intindihan ng intellectual yan, intellectual. Hindi kayang intindihan ng education yan. Kundi ang Holy Spirit, ang siya magbibigay ng karunungan, informasyon, understanding sa ating mind that we are a child of God. Amen. Through our spirit, and our spirit natin ay sasabihin niya sa ating soul. So when your mind is understand that God is with us, ang Diyos ay sumasakit. Gawin natin personal. Ang Diyos ay sumasakit. Ang Diyos ay natin to cultivate yan. Meditation. Cultivation. Meditation is cultivation. No? At lagi natin sabi niya sa ating mga buhay, we confess. And we meditate it. Ang Diyos ay sumasakit. Sumasama ang Diyos sa akin. Kasama ko ang Diyos kung paano kay Moses, kung paano kay Abraham, kung paano kay Peter. Kasama nila ang Diyos. Kasama ko rin Diyos. Kasama ko ang Diyos. Then our emotion will follow. Then your emotion will rejoice. Your emotion ay magsasaya siya. Ang emotion mo ay magkakaroon siya ng security. Dahil kasama mo ang Diyos eh. Sinong laban sa'yo? Kasama mo ang Diyos. Ang Diyos ay sumasayo. Sinong laban sa'yo? Wala kang laban. Wala kang laban sa'yo. Dahil ang Diyos ay sumasayo. Hallelujah. Nandiyan pa tayo. Amen. Kung ang Diyos ay masakit, wala rin pwede laban sa'yo. Kaya mga Israel, kung ang Diyos ay masakit, either marami silang tauhan, marami silang sundalo, marami silang pera, o wala sila mananalo dahil kasama lang ang Diyos. Kaya wala sa dami ng pera, wala sa kalusugan, wala sa walang pera, wala ka. Kapag kasama mo ang Diyos, ikaw ay tagumpay. Tagumpay. Ayan, tagumpay sa buhay mo. Kaya yan po ang ating patuloy na pagtulungan. Ating po patuloy na meditate. Everything is in us. Nasa na. Parang wala. Kasi po, we need to renew our mind. Cultivate our mind. Then our emotions is full of security. Ang ating emotion, talagang masaya ka, empower ka, then you will decide. Will. Ang will mo mag-decide. Then, when you will decide, I will praise God. I will lift my hands. Tatas ko ang kamay ko. Magpupuri ako. Magpasalamat sa Kanya. Then, the body will function. Ang katawan ay papunction. Katawan ay papunction lamang. Sumusunod lang mo siya sa okay. So, sumusunod lamang po siya sa soul. Yan po yung napakasyon ng body. Okay? Mamaya makikita natin kung ano kaliwanag ang message ng Panginoon. So now, tingnan natin ang verse next slide. Okay, Hebrews 4:12. Sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos, at higit na makalas kaysa sa alinmang espadang magkabila ang talim. Tumatagos ito hanggang kaluluwa at espiritu, at hanggang sa kasukasuan at
kaloob-looban ng buto. Amen. Nalalaman nito ang pinakamalalim na iniisip at inahangad ng tao. Hallelujah. Okay? So, pwede pa pala yung battery? Battery, yung ano ko. Apel. So, ngayon. So, ito sa lalapan. Buhay siya, no? Makapangyarihan. Kaya sabi ng Isaiah 55, hindi kailaman magiging walang kabuluhan sa lalapan. Okay? Subalit, pero kung ang tao tuwatanggap to, ay hindi tinatanggap sa kanyang buhay. Wala na, may bisa siya, pero hindi niya naranasan sa buhay. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. At ito po ay magkabilitalim, makapangyarihan. At siya po ay nagdi-divide soul and spirit. No? Bibigyan niya ng division ang soul and spirit. Okay? Only the Word of God can do that. Nothing less, nothing more. Wala nang iba. Only the Word of God can divide the soul and the spirit. Makikita niya. Makikita mo kung sino ka, spirit. At makikita mo kung anong kalagay ng ating kaluluwa. Kaya we need to renew the Word of God. Renew ang ating mind, sabay na sa harapan natin sa ating mabuhay. So, at nalalaman niya, it will penetrate ating kalooban. No? Yung ating kalooban, our mind, our soul, ang ating intention, ang ating malalim na inisip, ang ating heart, ang ating thoughts, ay makikita mo. Alam nyo, mayroong mga bagay na mali ang ginagawa, pero nakukorek ang Word of God. Sabi nga ng 2 Timothy 3:16, can be used for correction, reproof, ganun po. So, ang sasabi pa nun, ay tuloy ka mong inspired at nagkukorek siya sa maling gawain. No? Hindi mo kayang korek ng ang tao, pero ang salita mo ay pagkita niya ay tayo pwede bumabago. Mabago ang ating kaisipan, ating soul. No? Hello? Hindi ng ating spirito. We are now new life. We have a new life. We are changed. Ang binabago lang natin ay ang ating pananaw sa ating buhay. Amen? Yun ang binabago. Wala tayong dapaguin, kundi yun lamang. Ang ating control center, ang may control center ng ating buhay ay ang soul. Yun po yung control sa atin. Okay? So yun. Okay? So yun. Ang thoughts and understanding, and thoughts and intention. Kumisa kasi meron tayong nagagawang tama, kala natin tama, pero mali pala. Only the Word of God can change us. Nakasanayan natin. Walang masama sa ginagawa. Yes, walang masama. Pero, mali pala. Halimbawa, pagbibigay. Walang masama sa pagbibigay. Nabigay ka, walang masama doon. Pero mali yung laman ng puso mo, intention mo. The Word of God will correct you. Walang masama sa pag-aaten. Walang masama. Maganda yan. Pero, hindi nakikita ng tao yan. Pero, ang salitaan po, nakikita niya. Anong motibo mo kung bakit nag-aaten? Ano yung reason mo? Ano yung intention mo? Oh? Walang masama sa Bible, nagbabasa ka. Pero, kakakumisan, magandang buhay ko, magandang araw ko yan, nag-attend ako, nagbigay ko, nagbasa ko ng Bible, nagdidig ko. Pero ano yung intention mo? All the Word of God correct that. Ang Panginoon lamang nakakita na. Ang salita mo, ang siyang mag-expose sa buhay mo. Kaya makapangyarihan ang salita mo. Sa buhay natin, we need to renew, cultivate our mind to the truth. Alright? Kaya natin. John 10:10. John 8:32. Okay, malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. So, if you know the truth, and the truth will set you free. So, ang katotohanan ang siyang mapalaya sa inyo. Pero, kung ito'y nalalaman mo, when you said no the Word of God, if you know, kasi tunay nga po, baka pa yun ang sarili mo, pero you need to have time, understand, to the power of the Holy Spirit. Give time, attention. No? Hello? When we say no, hindi lang information, hindi lang understanding. Ito, no?
when you said no, nalalaman ninyo ang katotohanan, you will experience Christ in your life. Okay? So, nandun yung mind, now you have the emotion. You will experience it. Maranasan mo. Yeah, thank you Lord for your love. Thank you Lord for joy, peace. No? Sabi nga ng Philippians 4:8, Proverbs 4:7, and your heart will guard your mind and will. The peace of your mind will guard your heart and mind. Your heart and mind. So yung peace of God will guard you. So kung tinignan mo, letra na yan. Pero if you will understand it, then you will experience it. You will experience. You will experience within you kalaliman ng iyong buhay. Hallelujah. Amen? Kaya po, nung tinanggap po si Kristo, you have something in your heart, something in your thoughts, that there is something in you that you hindi mo kayang makatindihan. Pero nung kakoy patuloy na kikilis sa naman, nag-aaral, nag-meditate, then nakakita, manasa mo, then you will see, and you will praise God, you will be happy, and your body will be glow. Mag-glow ka. Dahil lalabas, may express sa iyong katawan kung sino ngayon ang nakikilala mo sa buhay mo. Kung ano ang Espiritu mo, na-express niya ang iyong katawan. Kaya kapag in love ka, kung in love sino sa akin, alam ka siya po yun, gumaganda. Okay. Hello, seryoso pa kayo ata? Andiyan ba kayo? Okay? So, in love din ako, siyempre. Talagang ako po yung may bupo ng baganyan pa ako. May suklay pa ako sa aking bulsa. Ngayon wala na. Ganyan, kahit wala yung suklay, okay lang. Okay pa rin ako. Dahil kay Kristo. Okay? So, yun po. You experience Christ. And there is a inner transformation. You will change. In your emotion, you will change. Your heart. Mabaho ka. Ay, ganun pala yun. Ganun pala yun. Salamat. Salamat, Lord. Binago mo ko. Salamat, Panginoon. Hindi kayang baguhin ng tao yan. Hindi kayang alamin ng tao yan. Pero, ang salita niya, kapag malalaman mo kung anong kalagayan ng iyong kaluluwa. Ang maling ginagawa mo, kala mo tama, ay mali pala. You'll see. And there is always transformation. Hindi naman misalin yan. Hindi overnight. Continuous yan. Continuous. Kaya day and night. Meditate the Word of God day and night. And you will be success and prosperous. Sabi yan ng Joshua 1:8. Why? Because prosperity is spiritual growth, spiritual material wealth, emotion, relationship. No? Para sa magiging mayaman din ang ating relasyon sa tao. You will experience it in your life. That's why you are happy. You are joyful because of your money, because hindi dahil sa pera, hindi dahil sa wala kang pera, kaya malungkot. No, you are always rejoicing, praising God because you experience, you know the Word of God. And then you will decide. When you decide, that you are prosperous, you decide, you will work. Kaya ang pagiging masipag, hindi pinipilit. Ang pagiging masipag, bunga yan. You will approach people, approach mo ang tao. Kaya mayayain ka, pero pag kayo gagalak, you will approach. Kaya pag puno ng pag-ibig, kahit ikaw mayayain, kahit ikaw hindi kumibo, pero pag naligo ka, kumibo kasi puno ng pag-ibig. Kaya kapatid, kuha niyo ba? Hello? Hallelujah. Puri pa yun. So, tuloy nga po, napakalaga na malaman ang patuloy and the truth will set us free in our life. Amen? Kaya you will understand, then you will experience it. Personal siya. In your life, personal siya. Kaya when you read the love letter, binasa mo sa text, then that's personal. Oh, mahal ako. You're happy. Amen?
Di mo intindihan. Pero you feel it. I can feel it. Amen? Okay. Okay? Okay. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Tunay ka pa, then you will say. Yeah? Okay. O share previous. Philemon 1:6, that the sharing of your faith may become effective by the acknowledgement of every good thing which is in you in Christ Amen. Jesus. So when your faith will be effective. Faith natin will be effective. When you continue, patuloy na kinikilala mo ang binigay ni Diyos, kung sino ka, nasa atin mo buhay. Then your faith will be effective. And then your sharing of your faith to people, it will be effective. Hindi yung dala mo yung sarili mo, hindi mo dala yung tagumpay mo sarili mo, success na leveling ng tao. Hindi po yun. Kung dala mo, kung sino ka man, anong kalagay mo sa physical, wala kang problema doon. Dahil hindi yan ang pagkatao mo. Ang pagkatao mo ay si Kristo. Sa buhay mo. Katuloy natin i-acknowledge sa ating mga buhay. Sila. Okay? Okay, 1 Timothy 4:8, ang pagsasanay ng katawan ay may mabuting naidudulot, ngunit ang banal na pamumuhay ay higit na kapaki-pakinabang, sapagkat ito'y may pangako, hindi lang sa buhay na ito, kundi maging sa buhay na darating. So, ang exercise, tama yan, maganda yan. Oh, pero higit ang mas maganda, mas pakikipakinabang ang yung ating patuloy exercise sa kabanalan sa ating buhay. Yung meditation, cultivation in our life. Okay? So, yan po yung pakinabang ngayon at buhay naman. So, ang physical ay unti-unti, di bigla. Kung minsan ay patawad ka, kung minsan ay una kang mag-exercise, tamad ka. Ganon din ang exercise sa Biblia, sa meditation. Tinamad ka. Pero as you continue, then you will be realized. And ang ating soul, kapag nalaman niya kung sino siya, you will definitely kakainin niya kung ano dapat kainin. Hindi siya mag-crave ng anong bagay. O, hindi siya nagpipigil. Pero physical, nagpipigil siya. Gusto niya kainin, pero nag-guilty siya. Pero kapag ikaw ay spiritual sa iyong mind, then the body will follow. You will do right. You will eat right. You will not dictate yourself. You will not deprive yourself. But you will do right. Yeah? Kaya di mo alam, nababago ka, di mo alam na nagagawa mo, bakit hindi mo na kayang gawin, nagagawa mo. Okay? So, mas profitable. Hindi ko sinasabi, all time exercise, kundi mas higit natin bigyan ng panahon sa ating buhay ang salita ng Panginoon sa ating buhay. So, next slide please. Okay. Bago yan, kunin na ang ating soul ay napakalaga. Sabi nga ng Philippians 4:8, ang lagi natin isipin kapuri-puri, katotohanan, mga bagay na kaya-aya, dahil yun ang ating kalagayan. Masama ang yung kalagayan, may problema ko, paano isipin ang kabutihan, paano isipin ang kaya-aya, isipin mo kung sino ka. Then, ang problema mo ay kasama mo ang Diyos, hindi ka nag-iisa. Walang tao, walang problema, pero kasama mo siya. At may solusyon na ang problema mo. Meron na. Meron na. May kakalingan ka na, may solusyon na. Hindi ka pa humingi. Binigyan na po, It's a matter of renewing. It's a matter of knowing. Nalalaman mo. And now, the body. We see in our body that we are weak. In our naked eye, we are weak, we are sick, we are rich, we are poor, we are pretty, we are ugly. Hindi puti mo ko, hindi mo maganda. Kailangan mo puti ako. Puti. No? Ay, kapain ng buko, nagbubuga, kailangan mo riba. No? Kailangan, ay may, wala akong gili, kailangan guhitin ko, gili ko. Kasi wala akong samayan. Pero hindi tayo obsessed. Hindi tayo nabubuhay dyan.
yun ay bunga lamang na. Dahil iyan ang ating pagkatao. Ang ating pagkatao ay maganda. Tayo mayaman, tayo maganda, tayo mabuti, tayo pinagpala, tayo malakas, tayo malakas, tayo healthy. So, yun po ang ating identity. No? Hindi mo yung malabas ang ating identity. Yun ang pinaporma natin maayos, pinoboject natin maayos. Kalatin yung ating pagkatao, yung ating pagkakailangan. Hindi po yan. Nag-page po yan. Nawala yan. Okay? At hindi po nagpepermanente ang kaligayahan, hindi nagpepermanente ang kasiyahan dyan. Okay? Okay? Hello? When you acknowledge who you are in Christ, then it will express in your body. Express po yan. The Spirit gives life, and the body will express that life. Ang body ay papahay niya, buhay niya nasa iyo kapag na-renew ang ating mind. Amen po ba? Papamatay po na. See you next slide, please. Okay, yeah. Yung po tayo nasanay, no? Slide. Okay, next slide. Okay. Okay, Romans 6:13, huwag na ninyong gamitin ang alinmang bahagi ng inyong katawan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, ialay ninyo ang inyong sarili sa Diyos bilang mga taong binigyan ng buhay. Yeah. Ilaan ninyo sa Diyos ang inyong katawan sa pamamagitan ng paggawa ng nararapat sa Kanyang harapan. Yeah, yeah, sure. So, kaya may buhay na tayo, maghabit ang katawan natin sa tama. Kabala lang. Pero hindi po yan gawa-gawa. Hindi natin gawa-gawa yan. Kasi maraming gawa na mabuti eh. Maraming tumutulong, maraming katawan niya ay nagamit sa mabuti. Hindi po ganun po. Hindi po tayo self-righteous. Yan po yung bunga. Kaya kailangan natin ma-renew. Kompleto ang ating spirito. Wala tayong kailangan lang ma-renew ang ating mind. And then, body will express the life that we have in Christ. Okay, next slide, please. Matthew 4:4. Okay, ngunit sumagot si Jesus, sinasabi sa kasulatan, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Amen. So, tuloy nga po, hindi lamang tao nabubuhay sa tinapay. Sabi nga ng Matthew 6:25, life is more than food. No? Ang buhay higit kaysa pagkain. Kaya po, ang sinasabi ni Panginoon kay Diablo na hindi pagkain lang ang buhay na tao, kundi ang buhay niya ay ang kasalita. Dahil ang buhay niya ay nasa Espiritu. Hindi po yung pagkain ng buhay niya, kundi ang Espiritu ng Diyos ang nasa kanya na buhay niya ay ito. Okay? So, food daw pinag-uusapan sa Matthew 4 kasi po wala akong pera. No, wala akong pera. Kundi ang food ang tinitrade. Ang food ay nasisira. Malagang food at ito ay kayamanan sa buhay ng tao dahil ang food ay napakahirap hanapin dahil nasa persecution sila. Nasa ilalim ng Romans Empire. Kaya po, ang food ay kayamanan sa buhay na. Huwag mong itong bigyan ng pansin, huwag mong bigyan ng higit ng pansin sa buhay. Hindi ang buhay yan. Ang buhay mo ay Espiritu. Kaya yung bigyan pansin. And then, susunod ang lahat ng buhay mo. And all things you'll follow. No? Hindi mo, wala kang gagawin. Hindi. Kapag buhay ka, may gagawin ka. Pag buhay ka, alam mo kung ano ka, then you will do it. You're righteous, you're holy, you're prosperous, then you will do it. Hindi na pinag-uusapan nung gagawin mo. It will automatic. Ang bunga ay automatic yan. Ang watermelon, lalabas siya. Kapag titiranim, lalabas ang bunga niya. Hindi mo ito pipilitin. Kundi kusa siya. Kusa lalabas. Sabi mo ba? Kaya yun po, kusa lalabas sa atin. Hindi natin ito pinipiguraw, hindi natin pinagalan, kundi it will follow. That's why the answer is knowing Christ in our life. Knowing Him. Malaman mo ang katotohanan ng mga palasyo. Kaya sabi niya natin last statement, the Spirit gives life and the body expresses the life. Ang Espiritu, ang sinabibuhay, at kapag nalaman natin yan, na meditate natin, cultivate natin, then the body will express that life.
Amen. The glow, the joy, the peace, and you are always rejoicing. And the people will be blessed who you are in Christ, not who you are in the flesh, who you are in the money, your success. Ang tao lang nag-categorize niyan. Ang lahat tayo success sa harapan ng Diyos. Ang tao lang, wag thousands lang, pero hindi ka success. Wag millions success. No, ang tao lang yan. We are blessed, we are holy, we are righteous, we are happy, we are wonderfully made, we are pretty, we are handsome, we are healthy, we have everything. We are complete in Christ. Amen. Kaya, sa ating huling slide, sama-sama, sabihin natin, tagumpay! 1, 2, 3, tagumpay! Amen. Tawagin po aking darling na pinamaganda sa lahat. Nasabat ako. Lahat wala tayo maganda. Sorry. Okay, tagumpay! Bye. Praise God. Napakahalaga po ng tinuro po ng ating pastor ngayong umagang ito. Kaya sabi po niya kanina, kung pwede niyo pong ulitin no, sa ating pong recorded video para mas lalo pong mag-sink in no, Yes, sa ating mga puso. Auditional, Okay? yeah. So, bago po tayo mag-prayer for the sick, dahil last Sunday of the month po ngayon, conclude lang po ako ng konti. Nais ko lang pong balikan yung triangle na illustration ni Pastor kanina, yung yan. Okay? So, tignan po ninyo yung Holy Spirit at saka Spirit, nasa isang bilog po yan, di po ba? So, ibig sabihin, ang banal na Espiritu ang nangungusap sa ating Espiritu. Okay? So, ang pwede lamang mangusap sa ating espiritu ay ang banal na espiritu. Ang Diyos. Nangungusap siya sa ating espiritu kasi ang Diyos ay espiritu. Hindi siya pwedeng mangusap sa body, hindi siya pwedeng mangusap sa soul. Yeah. Nangungusap siya sa spirit natin. Yeah. Okay? Paano siya nangungusap sa ating espiritu? Through the Word of God. Remember, the Word of God is inspired by the Holy Spirit. Kaya po naisulat yan, na dokumento, lahat na nakasulat mula Genesis hanggang Revelation is because of the Holy Spirit. He inspired the authors para isulat ang mga yon. Okay? So galing ang inspiration sa banal na Espiritu, galing galing sa inspiration ng Holy Spirit ang salita ng Diyos. Kaya nakakapangusap siya sa ating espiritu through the Word of God. Ngayon, kung hindi ka nagbabasa at nakikinig ng salita ng Diyos, paano siya makakapangusap? No? Nakakapangusap siya through the Word of God. Okay? So, yung soul and body po natin nasa bilog ng natural physical world. Ibig sabihin, ang world, nangungusap siya sa soul natin at saka body. Di ba? Through our minds, through our, yung mga 5 senses natin, yung mata natin, through our 5 senses at saka yung kaisipan natin, nakukuha natin, naiintindihan natin yung world. Okay? Pero tingnan nyo, wala siyang kaugnayan dun sa spirit. No? Kasi yung world, hindi pwedeng mangusap sa spirit. Kaya sabi ni Pastor kanina, hindi natin maunawaan ang salita ng Diyos through the intellectual capacity mo. Hindi dahil matalino ka, magkakaroon ka ng pangunawa sa salita ng Diyos. Hindi po. It is only through the Spirit, yung kapahayagan, yung revelation, knowledge from the Holy Spirit, kaya mo mauunawaan ang salita ng Diyos. Kasi ang karunungan ng mundo ay hindi karunungan ng Diyos. Ang karunungan ng Diyos is through the Holy Spirit, siyang nagtuturo, nag-guide sa atin sa lahat ng bagay. Amen. Kaya po, napakahalaga na binabasa natin, binubulay ang salita ng Diyos kasi dito nga nangungusap ang banal na Espiritu sa ating mga buhay. Amen? Amen. Yes. Okay. Amen. Sige. Pinapatigil mo na ba ako? Hindi. Sorry po. Okay. Sorry po. Kaya po, sa ating pong panalangin po ngayong, ay tandaan po natin yon, no? The Holy Spirit lives in us, no? Today, kasalukuyan, and forever. Hindi na po mawawala ang Holy Spirit sa atin, nananahan siya. No? Kaya nga po, He empowers us. Siya po nag-empower sa atin. Siya ang nagbibigay ng kapangyarihan para magawa natin yung mga bagay na hindi magagawa ng isang natural na tao. Ibig sabihin ng hindi mananampalataya. Ang mga anak ng Diyos, we have supernatural
person in us, and that is Jesus Christ. At kapag supernatural ang nasa puso po natin, ang nananahan sa atin, supernatural din po ang lumalabas. That's why we express, no, that power, that supernatural power, no, through the Word of God. Yung pangunawa natin, pagkilala natin sa ating Panginoong Yesus, no, ang banal na Espiritu nagpapakilala, nagpapahayag sa ating Panginoong Yesus kung sino siya. No, at dahil naunawaan natin kung sino si Kristo na sumasa atin, naunawaan din natin ngayon kung sino tayo. Amen. Di ba? Kung sino si Kristo, yun po tayo. Kung makapangyarihan siya, makapangyarihan din po tayo because Christ lives in us. Di ba? Spirit lives in us. Okay? Kaya nga po, ano man po ang nararamdaman natin sa ating katawan, tandaan po natin, no, malinaw na po ito sa atin, na ang karamdaman ay hindi galing sa Diyos. Hindi po kalooban ng Diyos na ang tao ay magkaroon o mag-suffer sa anumang karamdaman. Okay? Hindi po yan galing sa Diyos. Malinaw po yan sa atin, ha? Hindi galing sa Diyos ang anumang paghihirap, hindi galing sa Diyos ang anumang sakit. Okay? Kung minsan yan po ay bunga ng sarili po nating kagagawan. Okay? It's either inabuso natin yung ating katawan, kaya nagkaroon ng karamdaman. Or kagagawan ng ibang tao, nahawa ka dahil contagious yung sakit ng isa, nahawa ka sa sakit niya. Or because of the fallen world, nabubuhay po tayo sa isang mundong makasalanan, no? Kasi ang sakit, ang karamdaman ay bunga po yan ng kasalanan. Kaya nabubuhay tayo sa mundo, na fallen world. Pero ang mabuting balita, the good news is, kahit na nabubuhay tayo sa fallen world, we have God in our lives. Di ba? We have a perfect spirit, no? Mature spirit. Sabi ni Pastor kanina, yung spirit natin, perfect, complete. Okay? Kaya po, magkaroon man ng karamdaman ng ating katawan, meron tayong perfect spirit in us na pwede nating paghugutan. No? We can draw strength, we can draw power from the Spirit na binigay ng Diyos sa atin. Nung po nanggagaling yung kalakasan, kapangyarihan na pwede pong mag-manifest sa ating mga katawan. Okay, in spite of, sige, nung una, okay, hindi natin inalagaan yung ating katawan, kaya nagkasakit tayo. Pero ang mabuting balita, nandyan po ang biyaya ng Diyos sa atin. Okay? Nandyan ang biyaya ng Diyos. Ano man yung ating nararanasan, hindi lang sakit. Ano man ang ating nararanasan sa ating buhay, sa kasalukuyan, okay? Yung pong inawit natin kanina, di ba? Inisplit niya yung sea. Hindi naman niya inalis ang sea eh. Nandun pa rin yung sea. Pero inisplit niya, gumawa siya ng daan. Okay? That is the grace of God in our lives. Nandyan yan, yes, nandyan ang problema, nandyan ang suliranin, pero nandyan din ang biyaya ng Diyos sa buhay mo upang mapagtagumpayan mo anuman yung nararanasan mo, anuman yung kahirapan, anuman yung karamdaman, kaya nandyan ang biyaya ng Diyos upang pagtagumpayan ang lahat ng yon. We are victorious nga. Kahit na anong mangyari sa buhay natin, tayo pa rin ay laging tagumpay. Okay? So sa ating pong pananalangin, sa mga may karamdaman, sige po tayo pong lahat ay tumayo. Okay? So pinag-aralan po natin na meron po tayong bagong espiritu, no? New spirit. We have new creation in Christ, in us. At yung espiritong yon ang pwede tayong mag-draw out, no? Pwede tayong humugot ng lakas, ng kapangyarihan mula sa ating espiritu. So ngayon po, ang gagawin po natin ay yun, no? Ramdaman dito. Sino po may ramdaman? Pakitaas po ang kamay. Sino yung may nararamdaman sa katawan? Okay, so this morning, you have learned that you have a perfect and complete spirit. Wala ka nang kailangan pa. Wala nang, lahat ng kailanganin mo sa buhay na ito ay nasa sayo na. Okay? So this morning, draw out strength, power, healing from your spirit. I will not pray for you. You pray yourself. You command your bodies. No? I-command natin ang ating katawan na maging normal. Anumang bahagi ng katawan natin na mayroong karamdaman, command natin. Speak the word of God. Speak the promises of God in your bodies, in your life. Okay? So yun po yung gagawin natin ngayong umagang ito. Sige po, after nating awitin, yung pong
nawit kanina. Okay. You Thank you, Lord. surround me with a melody. Yes, Lord God. You surround me with a song and of deliverance from my enemies until all my fears are gone. Sing, 'cause I'm no longer a slave Yes, Lord God. to fear. Hindi na kami alipin ng takot, Panginoon. I am a child of Yes, God. we are your children. Hallelujah. 'Cause I'm no longer Thank you, Lord. Yes, a slave to fear. Yes, Lord. Yes, God. Hallelujah. 'Cause I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. 'Cause I am a child of God. Yes, God. Thank you, Lord. 'Cause I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Yes, I Yes, Lord am. God. Hallelujah. Yes, Thank I you, Lord God. am A child of God. Yes, Lord God. Hallelujah. Praise your name. Yes, God, hindi na po kami alipin ng takot, Panginoon. Ano man ang nagbibigay, Panginoon, ng pangamba, takot, alalahanin sa buhay po namin, hindi na po yun ang nagdo-dominate, nangunguna, namumuno sa buhay namin, kundi ang iyong banal na Espiritu na, si Kristo na, Panginoon, ang siya nagdo-dominate sa buhay namin. Kung sino ka sa aming mga buhay at kung sino kami, Panginoon, sa inyong harapan. Kaya po sa oras na ito, Lord God, sa lahat ng mayroong karamdaman, Panginoon, ginawa mo na ang lahat para sa amin. Namatay ka na dun sa krus, Panginoon, at dinala mo ang lahat ng aming kasalanan at hindi lamang kasalanan, kundi bunga ng kasalanan at yun po ay ang karamdaman. Kaya po, Lord God, ang lahat ay napalaya na, Panginoon, sa anumang sakit, sa anumang karamdaman. It's a matter of acknowledging, Lord, kilalanin namin kung ano ang iyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo upang kami mapalaya sa anumang karamdaman sa buhay po namin, Lord God. Salamat po, O Diyos, sa pananampalataya ng anak ng Diyos na nasa sa amin, Panginoon, na pwede po naming magamit, O Diyos, para mag-draw, Lord God, ng kagalingan, ng kalakasan, Panginoon, sa aming mga lupang katawan, Panginoon. Ngayong oras na ito, Lord God, Lord, sa aming mga kapatid na naririto, sige po, iyag natin ang salita ng Diyos, i-speak natin ang salita ng Diyos, mga pangako ng Diyos sa buhay natin, na nasa kanyang tinapos na gawa, tayo'y pinagaling na, tayo'y magaling na. Yes, utusan mo ang iyong katawan ngayong oras na ito. Sabihin mo, katawan, maging normal ka. Katawan, gumaling ka sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Maging malakas ka. Draw out strength, draw out power from your spirit, from our spirit. Nandito ang kagalingan, nandito ang kalakasan, kapatid. Wala ka nang kailangan sa buhay na ito. Nandyan ang biyaya ng Diyos. Nandyan ang lahat ng kailangan mo para kayo mabuhay ng mapayapa at magalak, masaya sa buhay na ito. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, ngayong araw na ito. Salamat sa kapahayagan ng iyong Espiritu sa aming mga buhay. Lord, turuan mo kami, Panginoon, na laging makinig sa iyo araw-araw, Lord God. Na lagi po naming nasain na mangusap ka sa buhay po namin. Marinig ang iyong tinig, Lord God. Sa paggising pa lamang po namin sa umaga hanggang sa kami matulog, Panginoon, naririnig namin ang iyong tinig. Kahit na kami nagtatrabaho, Panginoon, naririnig namin ang iyong tinig. Ang iyong mga salita, Lord God, ay laging nananariwa sa aming kaisipan, laging nananariwa sa aming puso upang kami laging maging aware, Panginoon, sa kabutihan mo, sa gandang loob mo, sa biyaya mo, Panginoon, sa aming mga buhay. O Lord God, salamat, Panginoon, sa iyong banal na Espiritu na nananahan sa amin, Lord God. At patuloy mo kaming ginagabayan sa buhay na ito. Madalas kami nalilihis, Lord God, dahil lang sinusunod namin kung anong nakikita namin sa mundo, kung ano nakikita ng aming mga mata, kung ano nakikita sa aming kapaligiran. Pero, Diyos, salamat, meron kaming Espiritu, Panginoon, patuloy na gumaalalay sa amin, Lord God. Patuloy na gumagabay sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita
nakikita po namin kung paano kami mabubuhay ng nararapat dito sa mundo. Salamat po, O Diyos, ngayong umagang ito. Salamat kay Pastor, Panginoon, sa aming minamahal na Pastor na iyong ginamit, Panginoon. Tunay na kayo po ay patuloy na nangungusap sa Kanya at nakikita po namin, Panginoon, kung paano niyo siya pinapagpapahayagan at kung paano nababago din ang Kanyang kaisipan. At nawang bawat isa sa amin, Panginoon, ay patuloy rin magnasa na mabago ang aming kaisipan sa pamamagitan ng iyong mga salita. Salamat, O Diyos, sa lahat ng aking mga kapatid na dumalo ngayong umagang ito. Katunayan lang na, Panginoon, na Ikaw ay kanilang ninanasa, Ikaw ay kanilang pinananabikan, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Pinupuri ka namin, dinadakila, O Diyos, sa iyong ginawa ngayong umagang ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen.